Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, ang nakikita nyo ay isang office table na laminated. Wala siyang masyadong proteksyon laban sa mga mancha at sa mga alumandumi. Ang tanong, pwede kaya natin siyang lagyan ng wood stain para medyo mag-dark siya at pagkatapos lagyan natin ng sanding sealer? Pwede kaya yun? So, para malaman natin ang kasagutan sa napakalaking tanong na yan, wala nang iba kundi simulan na natin ang ating trabaho. So guys, magpahid na tayo ng ating oil wood stain. Bali, ang gagamitin natin dito ay kulay walnut. Pero bago nyo to gamitin, ay siguraduhin nyong haluin yung maigi ang inyong oil wood stain kasi may mga latak yan. Kaya kailangan matanggal yung mga latak na yan bago nyo ito gamitin. Sa prosesong ito, ang ginawa ko ay ibinuhos ko na lang kasi laminated naman to wala naman itong masyadong sipsip. So tulad ng nakikita nyo, pagkabuhos nyo ng wood stain na yan, ay kumuha kayo ng basahan, yung cotton, at saka nyo ito pantayin. Para habang pinapatag nyo ito, yan tulad na nakikita nyo, ay lumapat at pumantay ang ating oil wood stain. Hindi naman ito kailangang makapal kasi pag makapal to, medyo mawawala na yung pinaka-haspy ng ating laminated na lamesa. Bali, tignan nyo, okay na yung ganyang kulay. Basta ganyang proseso ang gagawin nyo dyan sa buong office table na yan. Bali, hindi ko na ipapakita sa inyo ng kabuuan para hindi na rin masyadong mahaba ang ating video. So, next procedure tayo guys. A few moments later. So guys, kapag nakasigurado tayo na okay na yung inilagay natin na oil wood stain, ang susunod na proseso naman natin na gagawin ay bubugahan natin or iipitan natin yan ng sanding sealer. Bali, ang nakikita nyo sa inyong screen ay pangalawang pahid ko na yan. Bali, kailangan kasi maipit ng gusto yung ating inilagay na oil wood stain. Kasi kapag hindi natin naipit ng gusto yan at tayo ay nagliha, ay baka abutin yun ng liha. Naku, napakalaking problema nun. Kaya kailangan maipit ng gusto yung ating oil wood stain bago tayo magliha. Ang nire-recommenda ko sa inyo na hanggang 3 patong ang gawin nyo dyan sa inyong office table na yan. At pagkatapos nyan, hintayin nyo siyang matuyo. At syempre, ang susunod na proseso na gagawin natin yan ay lilihahin natin yan. So, next procedure na tayo, guys. An hour later. Guys, kung interesado kayo sa mga ganitong uri ng topic or video, mga pagpipintura, pagbabarnes, or anumang kauri nito, minumungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa channel na ito. Pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. So, balik tayo sa ating topic. Bali, nag-intay ako ng 1 oras para makasigurado din ako na tuyo na itong ating inilagay na sanding sealer. At pagkatapos, lilihahin natin siya. Pasaliha lang guys Pasaliha ng 360 na liha. Huwag nyong ididiin dahil hindi naman kailangang idiin yan. Kailangan lang talaga mapadaanan or mapasadahan or yung pasaliha lang yung ating office table na yan. Pagkatapos niyan, kumuha kayo ng isang malinis na basahan. Yung hindi pa nagagamit kasi medyo alam mo naman yan, sensitibo yung ginagawa natin. Kaya kailangan siguraduhin nyo na yung gagamitin yung basahan na yan ay malinis or yung hindi pa nagagamit. Ayan, tulad ng nakikita nyo. Yung basahan na nakikita nyo ay siya ay ang magtatanggal ng mga puti na lumabas doon sa ginawa nating pagliliha. Kasi guys, habang nililihan nyo yan, may mga lalabas dyan ng mga mapuputi. So, kailangan tanggalin nyo yun. Paalala lang kailangan malinis or matanggal dyan sa ibabaw ng ating project yung mga pinagliyahan o yung mga mapuputi bago natin siya pahiran uli ng ating sanding sealer. So, hindi ko na uli ipapakita sa inyo ang kabuuan ng aking ginagawang paglilinis or pagliliha ng ating office table na to para next procedure na tayo guys.
few moments later. Siya nga pala guys singit ko lang. Baka kasi kulang pa ang iyong impormasyon or nalalaman tungkol sa lacquer sanding sealer ay meron akong link ng video na yon. Iiwanan ko ang link dyan sa comment section para malaman mo kung ano yung mga dapat na ihalo at kung gaano karami ang ilalagay mo dyan sa lacquer sanding sealer na yan bago nyo ito gamitin. So, balik tayo sa ating topic. Bali, nakasigurado na ako na malinis na yung aking project na yan. So, ang gagawin natin susunod ay bubugahan uli natin siya ng sanding sealer. Bali, pagkatapos yung bugahan ng isang mano, mag-intay lang kayo ng 1 oras para siguradong tuyong-tuyo na yung ating sealer na yan. At pagkatapos, lilihahin nyo uli siya. Pero ang gagamitin nyo ng grit ay 1,000 grit na liha. At pagkatapos nun, tulad pa rin ng dati, lilinisin yung maigi para makasigurado na magiging malinis ang ating office table na yan. At pagkatapos nun, bubugahan nyo siya ng 2 beses uli ng lacquer sanding sealer. So, bali guys, hindi ko na masyadong maipapakita sa inyo yung gagawin kong ng mga sinabi ko kanina. Hindi ko na ipapakita yon para hindi na rin masyadong mahaba ang ating video. Ipapakita ko na lang sa bandang dulo ng video na to yung kalalabasan o magiging resulta ng ating trabaho ngayon. Masasagot na natin ang katanungan na pwede bang lagyan ng oil wood stain ang laminated na lamesa at kung pwede rin ba itong bugahan. Malalaman natin yan sa huling parte ng ating video. Yeah, boy. So, ayan na guys, ang kasagutan doon sa tanong sa unang parte ng ating video. Guys, kung mapapansin nyo, may mga puti kayo nakikita dyan. Yan ay refleksyon ng ilaw. Ayan, tulad ng nakikita nyo. Kasi guys, habang tinatrabaho ko to, malakas ang ulan. Kaya medyo nahirapan ako. At alam yan ng mga barnisador. Guys, kung natuwa ka at meron kang natutunan tungkol sa video natin, baka naman po pwedeng bigyan mo ako ng isang like. At kung sakaling interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, mungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa channel na ito. Pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. At kung sakaling ikaw naman ay meron tanong or gusto pang malaman tungkol sa ating topic, just comment down below lang guys. So, hanggang dito na lamang tayo See you around!